bago huli sa kanila. Ilang announcement lamang mo. Sa February 26, Sunday mo yan. February 26. I invite mo ang ating mga members sa 3-camp fellowship sa Park Baptist Church. Mga plano, alam ko na attend ng camp. May invitation na tayo sa February 26 afternoon. Ready na rin ho yung mga may balak sa mga sa camp. So this year, ang camping po 1,500. Sana po yung mga hindi pa nakapag-try ng camp, makatry din po kayo. Topic ko, church history. Sisimula ko ang pagtalakay niyan sa foundation. Matthew chapter 16, Luke chapter 6. Bago simula ang church at saan patutungo ang church. So yun ang mga sessions araw-araw about church. So pray po natin na marami po ang atin. Blessing in family. It will be a time of fellowship and refreshing para sa bawat isa. Yan ang holiday of the year na napakatagal. Bukod sa Christmas at New Year, ang Holy Week, start yan ng Wednesday. Pero Wednesday yata, parang half day pa, may pasok pa yan. So yung Thursday, Friday, hanggang Saturday yata yan. Diretso na yan. Actually po, inulit natin yung announcement ni Brother Ray, February 25, 1 o'clock Saturday. So, natin ka rin muna yan. Mamaya po, come back with your memory verse containing the word hope. Okay, tayo po yung magbukas sa ating text. Sa balang ito, our text would be John 3:16. Ang verse na medyo sabi ko pagpahingayin na naman itong verse na ito. Mula pagkabata, yan ang memory verse natin. Marami namang ibang verse sa Bible na magaganda rin. Kaya pagpapahingayin naman natin itong John 3:16. This is a very common verse at binihira po ang hindi nakaka-alam o hindi nakaka-memorize ng verse na yan. Mapa-Tagalog, mapa-English, magbalik-balik ka rin man yan. Memorize naman natin yan. Kahit mga bata. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ay binigay niya ang kanyang gustong anak, upang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, it's a very common verse. So many of us know about this already. Kaya parang hindi na ho nararamdaman yung need na pag-aralan pa ang verse na yan. Dahil napaka-ordinary. Sabi nung ilan, very self-explanatory. Ano ba dapat mong ipaliwanag sa verse na yan? Ang dali-dali naman mong gawin. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. Kaya dahil sa pagmamahal na yan, isunugo niya ang kanyang bugtong na anak, kanyang nag-iisang anak, ng Panginoon Hesus, upang mabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, upang lahat ng sa kanya sumampalataya, kaya hindi mapapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ano ba bang ipapaliwanag mo dyan? Hindi ko ba naintindihan yan? So, doon ho tayo nagkakamali. Totoo lang, marami ho ang hindi nakakaunawa ang verse na yan. Talagay ko kahit siguro marami sa atin dito, tayo mismo, nandito mismo, na hindi ho naunawaan yung verse na yan. Kaya this morning, and Lord willing, hapon,
Natalakayin po natin itong verse na ito. Maraming po natin yan. And our study will particularly deal with the word world. Aralin po natin itong salitang world dyan sa verse na yan. For God so loved the world. Let's talk about the world. Sabi ng iba, ano bang dapat natin malaman dyan? Sa libutan. Hindi lahat ng tao yan. Mahal ng Diyos, lahat ng tao sa mundong ito. It refers to everybody. It refers to everyone. Ito ba mahirap intindihin niya? Mahal ng Diyos ang lahat ng tao, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak. Kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan, ano pa ba ang mahirap intindihin dyan? So huwag na natin pag-usapan yan. Understood na yan. Mahal ng Diyos ang buong mundo, period. Lahat tayo yun. Ang tanong, yun nga ba? Ang tinutukoy dyan ng salitang world. So let's try to study this verse, particularly the word world. So the title of our message is today, The World of John 3:16. Yung world, the world of John 3:16. Ano ba ang tinutukoy dyan, the world dyan sa John 3:16? So, it is a very common verse. Marami na po nakaka-recite sa atin dyan. Sabi ng iba, there is no further need to study the verse because it is quite common and it is quite self-explanatory. So, ganun ba kasimple yan? So, let's talk first of all about the principal subject. The principal subject. And the principal subject is the gift. The principal subject is the gift. Sino po ba yung tinutukoy niya na gift? The Lord Jesus Christ. So, ang principal, kasi maraming subject yan eh. If you know anything about English grammar, marami ho mga subject o topic na pinag-usapan dito sa verse na yan. Pero ang principal, yung pangunahing tinutukoy, pinag-usapan dyan, ay yung gift. For God to love the world that He gave His only begotten Son. So the principal subject is the Son, the gift. And that gift is none other than the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, mukhang naniniwala na ho ako. Although bata pa ako, narinig ko na ito, na ang verse na John 3:16 is the heart. Ito na ang puso ng Biblia. Dahil ang buong Biblia, it talks about redemption. Yan ang main topic ng buong Biblia, redemption. And the main person na pinag-usapan sa Bible is the Lord Jesus Christ and His redemptive work. Kaya sabi niya sa Hebrews chapter 10, verse 7, Behold, I come in the volume of the book which is written of me. So the Bible is about the Lord Jesus Christ and His redemptive work. So the heart of the Bible is redemption. At yung John 3:16, nagsasabi na yan ang mismong objective mismo ng buong Biblia. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. So walang book sa Bible na hindi tumutukoy sa Panginoon Jesus. Every book of the Bible, the 66 books of the Bible, all talks about the Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba na ang buong Biblia is a prophetic, are all prophetical books? Most of it are prophetic. Ibig sabihin ng prophetic, tumutukoy sa mangyayari sa hinaharap. At marami po sa mga mangyayari na na-predict sa Old Testament, naganap na. Naganap niya noong nabayubay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Halimbawa ng nakapredict ni Isaiah sa chapter 53 verse 12 na siya ay mapapabilang sa mga tulisan at mapapalibig sa isang libingang hiram. Ay hindi naman ito nabili ng Panginoon, libingang pag-aari ni Joseph of Arimathea.
So, doon siya napalibing sa isang libingang hirap. Na-predict na ho yan. So, tapos na ang propesya na yan. Yun pong prediction na magiging maamo siya sa kalagitnaan ng kanyang paglilitis. Sabi sa Isaiah 53:5, Isaiah 53, He was brought as a lamb to the slaughter, yet he opened not his mouth. He was brought as a lamb to the slaughter, yet he opened not his mouth. Hindi man niya lamang ibinuka ang kanyang bibig. Kaya nga nagugulat si Pilato, sabi ni Governor Pilate, bakit ganyan? Hindi mo ba alam na meron akong power na i-release ka at power na ipapatay ka? Doon lamang sumagot ang Panginoon. Hindi ka magkakaroon ng ganyang power kung hindi yan permitted power ng Diyos. Binigay lamang sa iyo ng Diyos yan. Pero sa kabuulan ng kanyang paglilitis, hindi siya yung kamukha nitong nililitis na halos paglumpasay, may pagtanggol lamang ang kanilang sarili. So, by all powers na available na po pwede nilang makuha, they make use of all available means to defend themselves. But it is not with the Lord Jesus Christ. Ang Panginoon, hindi po niya pinagtatanggol ang kanyang sarili. So, nawala na yan. So, makikita po natin na almost every book of the Bible is prophetic. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Alam niyo po sabi ng Biblia, kung sino ang spirit of prophecy, the spirit of prophecy is the Lord Jesus Christ. Particularly His redemptive work, ang kanyang kaligtasang gagawin para sa kapakanan ng kanyang mga pinili. The redemptive work of the Lord Jesus Christ. That is why it is true, na John 3:16 is the heart of the Bible. Andun na kompleto na, meron ng sense. Andun na yung theme. Halos kompleto na. Bakit? Ibinigay ang buktong na anak ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal. Upang ang kanyang mga minahal ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano magiging posible yun? Sa mapagpagitan ng pagsubok at pagsasakripisyo ng kanyang buktong anak. At alam niyo po ba na magpanggang sa kabilang buhay sa langit? Yan pa rin po ang ating magiging awitin. Yan ang ating awitin sa langit. Revelation 5:9. In heaven, according to the verse, we will sing a new song. At ang message ng song, Thou art worthy. Sino po tinutukoy na worthy? The Lord Jesus Christ. Thou art worthy to receive glory and honor, for you were slain. So what is being the Lord being slain? Kamatayan pa rin yan, pagtubos pa rin ang pinag-uusapan yan. Kaya magpanggang sa kabilang buhay, yan pa rin po ang mensahe, yan pa rin po ang tema ng mga magiging awitin natin sa kalangitan. Bukod sa pagpuri sa kabanalan ng Panginoon, yan ho ang ating magiging awitin sa langit. Yung pagluwalhati sa Panginoon at sa pagtubos na ginawa niya para sa atin. For you were slain, and you redeemed us with thy blood out of every tongue and people and nation. Okay? So, the Bible's principal theme or main theme is redemption. So, John 3:16 is the heart of the Bible. Now, let's go back to John 3:16. Muna po natin talakayan yung principal subject. Sino ba ang pangunahing pinag-usapan sa John 3:16? The gift. And the gift being referred there, the gift of God, is none other than our Lord Jesus Christ. The greatest gift. Alagay ko po, yan na ho ang pinakadakilang regalo na pwede nating matanggap. Yan na rin po ang pinakadakilang regalo na naibigay ng Diyos sa atin. Talo pa niyan yung nabigyan ka na regaluhan ka ng yate. Talo pa niyan yung naregaluhan ka ng set of jewelry na puro mga diamante. Wala yan. Talo lahat yan, Mag-gift ng Diyos na ang kanyang bugtong anak. Dahil kung nakamtan mo man ang lahat ng pwede lang maregalo ng tao sa mundo ito, kung hindi ka ligtas. Sabi ng Mark 8:36, what shall it profit a man if he gains the whole world but he loses his soul? Samantalang nung naibigay niya ang kanyang bugtong anak,
tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talo lahat. Talo lahat ng pwedeng regalo makamtan ng tao. Talo ang lahat. Dahil pa niyan, ang lahat ng pwedeng makirigalo na ng kapwa natin. It is a gift that overshadows all other gifts that a man could give or a man could receive in his life. Kaya kung nasa inyo na ang Panginoong Jesus, natanggap na ninyo ang pinakadakilang regalo. Pinakadakilang regalo ng Diyos sa atin. Ang kanyang bukod. Hindi ko tayo natutuwa. Nagsingin pa ba? Nagsingin na ba yung sinabi mo yan? Alam niyo po ba na yan regalo ng Diyos sa atin ang kanyang buktong anak? Yan po naging kadahilanan na tayo po'y natubos sa ating kasalanan. Alam niyo po kung hindi binigay ang kanyang buktong anak, yung kasalanan natin, na utang natin sa Diyos yan, tayo magbabayad yan. At paano natin babayaran yan? Babayaran natin na walang katapusan doon sa impyerno. At dahil hindi mo kayang mabayaran yan, wala rin katapusan ng pagbabayad mo yan. Kaya eternal punishment, dahil wala ka namang mababayad mo. Paano walang mababayaran yan? Hindi, pagdusahan mo yan. Ano? Pero niyo po ba mga kapatid, sa lahat ng naging atraso, kasalanan natin sa Diyos, lahat ng yan, natubos tayo. Natubos tayo lahat. Ano? According to Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood. Nagkaroon tayo ng katubusan sa pamamagitan ng dugo ng dakilang regalo ng Diyos, ang kanyang buktong anak. We were redeemed in our sins. Tayo po ay natubos sa ating mga kasalanan. Kaya hindi mo na pagbabayaran ang kasalanan mo sa impyerno. Dahil nabayaran na yan ang ating Panginoon. Pero mo, kung hindi yan tinubos, ikaw mismo ang magbabayad na. Kaya nga merong impyerno eh. Yan babayaran ng tao. What else? Nasa dakilang regalo ng Diyos, tayo po ay nagkabit, ano? Hindi lamang ng redemption. Hindi po lamang redemption ang ating nakamtan. Ano po? Forgiveness. According to Ephesians 4. Verse, 32. Nagkaroon tayo ng kapatawaran. Ano? Ano sabi ng Ephesians 4:32? Be tender-hearted, be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even God, who for Christ's sake hath forgiven us. Paano tayo nabigyan ng kapatawaran ng Diyos? That is only for the sake of the Lord. Alam niyo po ba kung di sa Panginoon Diyos? Wala. Alala ko yung kwento ni Makul kay Maui, ano? Pero nung tatay ni Maui, kawawa naman yung bata niya, pinagtutulungan, binubog. Hindi niya lang, anak niya pala yung pinagtutulungan, binubog. Sabi, paano? Yung anak niya pinagtutulungan, yun na ba yun? Anak ko pala yun? Sugod yung mga anak, ano? Pinuntahan niya ng bubog. Ngayon, nakalitaan niya, ngayon palang ng bubog, yung principal ng bubog, anak din pala ng kaibigan niya matalik na nasa bansa. Tinawagan niya, pare, pwede lang, pasensyahan mo na yung nagawa ng anak ko. Yan talaga mga kabataan mga mapupusok yan. Kaya wala ka namang magagawa dahil anak ng kaibigan mo Sige na. So, ano nangyari? Na napagpaparaya mo yung atraso ng isang tao dahil sa alang-alang. Diba? Alang-alang. Alam niyo po ba ng Diyos, hindi tayo napatawad dahil lang sa sarili natin? Alang-alang lang sa Panginoon. Dahil lang sa Panginoon, ba tayo napatawad ng Diyos? Kung hindi sa Panginoon, wala. Walang patawad ng Diyos sa atin. Kaya sabi na Ephesians 4:2, the Lord has forgiven, God has forgiven us only because of the Lord Jesus Christ. So God's love and God's forgiveness for us is not direct. Kundi nangyari lamang yun. Dahil sa relasyon natin sa Panginoon Diyos. Ano? All of those are for the sake of our Lord Jesus Christ.
Kaya malaki po ang ating dapat ipagpasalamat, ano? Malaki po ang ating utang na loob sa ating Panginoon Jesus. Dahil kung hindi sa ating Panginoon Jesus, hindi tayo mapapatawad ng Ama kailanman. So our forgiveness came only for the sake of the Lord Jesus Christ. It is only for Christ's sake. Kaya nga yung ating lakas ng loob, kaya nga yung ating karapatan na manalangin sa Ama, hindi pa rin diretso yun. Alang-alang pa rin yun sa Panginoon Jesus. Kaya nga sa panalangin, anong sinasabi natin? Inilalapit po namin ang lahat ng mga panalangin ito, alang-alang sa pangalan, sa pangalan ng inyong bugtong na anak, ang Panginoon. Kasi sabihin, hindi tayo makalapit ng diretso sa Ama, kung hindi, sa Panginoon Jesus na mamamagitan sa atin. Kasabi ng Bible, there is only one mediator. Meron lamang isa na pwedeng mamagitan sa atin sa Diyos. Na kung wala siya, hindi tayo makaka-approach sa Diyos. And that is the Lord Jesus Christ. 1 Timothy 2:1. There is only one mediator between God and man. The man Christ Jesus. Kaya napakadakilang regalo talaga ang Panginoon Jesus sa atin. Na sa Kanya nakakamit tayo ng katubusan, nakakamit tayo ng kapatawaran. Hindi lamang yan. No? Hindi lamang yan. It is through the Lord Jesus Christ that we were washed. Hindi lamang pagtubos, pagkahugas sa ating mga kasalanan. Dahil tayo po ay nabahiran. Kumbaga, nasa atin yung virus. Papayag ba kayo, lalapit sa inyo sa taong nasa kanya na lahat ng virus? Meron na siyang chickenpox, meron na siyang AIDS, meron na siyang lahat na ng uri ng sakit na nakakahawa. Kaya alam niyo po ba ang sakit na malimit binabanggit sa Biblia, yung sakit na leprosy. Dahil yung sakit na leprosy, yan ang naglalarawan sa kalagayan ng tao. Meron tayong sakit na nakakahawa. Kaya ang sakit sa leprosy sa Bible, hindi sinasabing hinihil. Ang sinasabi doon, kini-cleanse, nililinis. At tayo mga kapatid, tayo po ay nalinis, nahugasan sa sakit nating kasalanan dahil sa dugo ng Panginoon. 1 John 1:7. Na sa Kanya tayo ay nahugasan ang Kanyang banal na dugo. Yan po sinasabi sa Revelation, chapter 1, verse 5. Nakakamit tayo ng pagkahugas. Tayo po ay nahugasan sa dugo ng ating Panginoon Jesus. Hebrews 2:22, tawag ako. Without the shedding of blood. Hebrews 9:22 yata kaya, Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran, at walang pagkahugas sa ating mga kasalanan. Pwede po lamang yan, Kaya napakarami natin pagpapala, We have escaped hell. Hindi na tayo magpapahamak sa impyerno. At pinangakuan tayo ng kalangitan. We were promised heaven because of the Lord Jesus Christ. John 14:2, ano sabi niya? In my Father's house are many mansions. Hebrews 2:3, ano sabi sa Hebrews 2:3? How shall we escape if we neglect so great salvation? Pero dahil sa Panginoon Jesus, nakakatakas tayo sa kapahamakan sa impyerno because of the salvation that the Lord provided for us. So, napupunta niyo po ba mga kapatid? Lahat ng ito, hindi kayang bayaran niyo ng pera. Hindi nabibili yan sa hardware. Hindi pwede sabihin niya na meron akong 10 million, meron akong 1 billion. Pamili nga ng nahin mo, forgiveness o redemption. Yan na lang po ng hell, escape from hell. Kano ba yan? 5 billion. Ako, hindi natin ma-afford yan. Kahit ikaw sa Bill Gates, hindi mo kayang bayaran yan. Bakit? Walang presyo yan. Ang presyo niyan, dugo ng Panginoon Jesus. Dugo lamang ng Panginoon Jesus na kayang bumili dyan.
At yan, nakaptan mo na yan kung ikaw ay mananampalataya. That is the greatest gift a man could have. The Lord Jesus Christ. At pag nasa iyo ang Panginoon, ito, ang lahat na ito, makakaptan mo yan. Mapapa sa iyo. Kaya kung kayo mga Kristiyano na ngayon, nasa sa inyo na ito. Assured na kayo na hindi na kayo pupunta ng impyerno. Pinangakuha na kayo ng langit. In my Father's house are many mansions. Kayo ay nahugasan na sa inyong kasalanan. Tayo ay napakawad na at tayo ay natubos na sa ating mga kasalanan. Tingin ko parang hindi ka nagsisik sa akin. Nakikita ko sa mga expression ng mga mukha. Pero pag yan po, mamaya, tuloy po lamang ninyo yung pag-gulay-gulay dyan. Mukhang kinokopya niya naman. Gulay-gulayin po ninyo. Bago kayo matulog, o wala kayong ginagawa, gulay buksan yung mga notes nyo. At gulay-gulayin niya, i-meditate niya. Ma-overwhelm kayo. Sa kilang pagpapala na nakaka natin. Nang ibigay ng Ama ng kanyang kapilang regalo sa atin. So the Lord Jesus Christ is the greatest gift that God has given to us. The greatest gift. Now let's talk about the motive behind the gift. The motive behind the gift. Ano po ba ang motibo ng Diyos? Bakit binigay niya ang kanyang gift? And the answer is found in the verse. And the motive is, His what? His love. Why did God give the Lord Jesus Christ? And the reason or the motive for giving is His love. For God so loved the world. So ano po ang motive ng Diyos sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak? Yung pong kanyang pag-ibig sa sanlibutan. No? His love. Wala nang ibang nagtulak na gawin ng Diyos yan, kundi ang kanyang pagmamahal. Hindi niya nakitang mukhang cute na cute itong taong ito. Kawawa naman kung sa impyerno lang mapupunta. Kaya ibigay ko na ang aking bugtong na anak. Hindi ho dahil nakyutan ang Diyos sa atin. O hindi dahil sa nanghinayang siya sa atin. O hindi dahil sa naghahabol siya ng kung ano na makukuha niya sa atin. Walang ibang motive. Wala kang makikitang attractive ang Diyos sa atin para gawin niya sa atin yun Is there anything attractive on our part? Pero ba tayo, siguro, kung usapang natural, dapat tao lang tatanungin. Kaya kung gagawin isang bagay, isang babaeng nare-regalon mo. Nare-regalon mo ba yan na wala kang nakita sa kanya kung bakit mo ginagawa yan? Diba? Kailan ba dumarating yung mga red roses na yan? Kailan ba dumarating yung chocolates na yan? Kailan ba dumarating yung mga extravagant na mga regalo? Dahil nakaka-feel ka ng pag-ibig, di ba? So, bakit mo iniibig yan? May nakita kang loveliness. May nakita kang loveliness doon sa object. Nare-regaluhan mo. Kung sino man siya. Maaaring na na-appreciate mo sa kanya yung kanyang beauty. Na in most cases, yun naman talaga nakikita ng tao, ng lalaki. Yung outward beauty. Pero meron din na bukod sa outside beauty, ang na-appreciate mo yung mga good qualities niya. Diba? Nakikita mo na maraming good quality nitong babae ko. Itong babae na ito. So, bakit mo ginagawa yun? Because of some things that you have seen. Magagandang quality na nakita mo sa object ng minamahal mo. Pero mga kapatid, sa parte ng Diyos, meron ba siyang makikita sa atin na attractive sa atin? Diba, nakikita niya lang sa atin, there is none that doeth good, no not one. There is none righteous, no not one. There is none that seeketh after God. All our righteousness are as filthy rags in the sight of God. Yun lang ang nakikita ng Diyos. Pero mga kapatid, sa kabila ng yan, itinuon pa rin niya ang kanyang interest at ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya what is that kind of love, mga kapatid? That is
unconditional love. Yan ang sinasabi sa atin sa Romans 5:8, but God commended His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. So what kind of love God has for us? It is an unconditional love. Romans 5 and verse 8. Bakit? Ano ba yung conditional? Yung conditional, minamahal mo kasi, diba? Kasi may makukuha o kasi may nakita. Yun ang conditional. Kapag nawala yun, medyo naapektuhan din yung love mo. Diba? Kasi love na love mo yung isang tao. Nung meron ka nakitang bad, parang dayanin yung love mo, parang tinatabangan na yata ng tao. Magtataka ngayon yung babae. Bakit hindi ka na nag-text? Dati, panay-panay ang text mo. Bakit hindi ka na dumadalaw? Dati, ayaw mo nang buwi. Ayaw mo kong tantanan. Ngayon, parang dumadalang na ang pagdalaw mo sa akin. Hindi pala, may nakitang bad sa iyo. So, anong klaseng pagmamahal meron yung lalaki sa iyo? Conditional. Bakit conditional? May nakita kaya kami namahal. At kung bad na yung nakita, nabago na yung kanyang damdamin sa iyo. So, that is conditional love. Alam niyo po ba na yung ganyang klaseng love is very weak? That's a very weak kind of love. Dahil nakadepende yan sa loveliness ng object. Alam niyo po ang pinakamalakas sa uri ng love na dapat ma-develop sa atin? Yung love of God, yung unconditional love. Dahil ang basihan nito, hindi na yung object, kundi yung character ng lover. Nakadepende na yan sa character ng lover, not on the character of the one being loved. Kasi kung doon ka lang depende sa qualities ng object, eh masashaken, matitinag yung pagmamahal yan, marupok yan. Pero kung nakadepende yan sa character ng lover, kagaya ng sa Diyos, sabi ng Romans 5:8, He loved us because we were believers. He did not love us because we are repentant. Sabi ng Bible, while we were sinners, kung tayo may mga makasalanan pa, binigay na rin niya yung pagmamahal na yan. Pinakita yan sa pagbibigay ng kanyang bukong. Hindi nung nananampalataya ka, nung makasalanan ka pa. What else? It is not only an unconditional love, it is an everlasting love. Walang pasimula yung pag-ibig na yan. Jeremiah 31 and verse 3. Alam niyo po ba kung bakit tayo na-draw, kung bakit tayo na-attract sa Panginoon Jesus? Ang kadahilanan niya is love, according to Jeremiah 31:3. Sabi sa Jeremiah 31:3, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness have I drawn thee. Hindi tayo ang na-attract, hindi tayo ang lumapit, ang Ama ang naglapit sa atin sa Kanya. Siya ang humatak sa atin, palapit sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng I have drawn thee. Bakit, kapatid? Because of His everlasting love. Kailan nagsimula yan? Wala pa ang sanglibutan, wala pa ang mundo. Hindi ka pa isinisilang, hindi pa isinisilang ang magulang mo. Wala pa rin si Adan at si Eva. Wala pa nga ang mundo. Object ka na ng love ng Panginoon. Yan sabi niya ng everlasting love. Hindi mo ba nakaka-flatter yan? Sa kabila ng marami nating mga diferensya sa sarili, marami tayong mga weaknesses, marami tayong mga flaws sa ating pagkatao, naging object ka ng love ng Panginoon. Hindi mo ba natin realize yan? Na anong klaseng pag-ibig yan? Usually, ang minamahal, yung maraming good qualities, di ba? Pero ang Diyos, wala siyang nakita good qualities natin, and yet, we became object of His love. Hindi pa man tayo pinapanganak, object na ng love tayo ng Panginoon. Walang beginning yan. Yan ang ibig sabihin ng everlasting love. Wala yung panahon na dati, wala pa tayo sa mind ng Panginoon. And then after 1 billion years, pumasok na tayo sa isipan ng Panginoon, nagka-interest na siya. Hindi ganun yun. Ibig sabihin ng eternal love, wala talagang beginning yan. Basta antimano, nasa isipan na ng Panginoon.
object ka na ng love ng Panginoon. Kaya nga sabi ni David, okay lang sa akin yung mawalan ako ng halaga sa mga magulang ko. Okay lang na hindi ako minamahal ng kung sino man. Dahil andyan naman ang pagmamahal ng Panginoon. Sabi niya sa Psalm 27:10, though my father and my father forsake me, the Lord will take me up. Andyan naman ang Panginoon na nagpapahal sa akin. Kaya po pinaka-importante sa akin. What else? What kind of love this is? It is a love that is beyond, no? Beyond description. According to 1 John chapter 3, verse 1. Hindi kayang ipaliwanag yan. Bakit, kapatid? Bigyan ko kayo ng illustration, no? Meron ka nakita halimbawa na tao na batang lansangan. Gusgusin. Ang ginawa mo, inumi mo, pinaliguan mo, pinaaral mo, pinakain mo, tapos pinagnakawan ka pa. At bukod sa pinagnakawan ka, yung mana ng anak mo, pinag-interesan niya. Ang ginawa niya, pinatay pa yung anak mo. Ngayon, nabilanggo yan, yung bata kaya. Ngayon, yung hinahanap, kung sino ang magpo-complain. Ngayon, ang sabi ng pulis, tutuluyan na ba natin to? Sasapan na natin ng kaso. Sabi nung nag-ampun sa'yo, sabihin sa'yo Dio, makawalan niya na yan. Dahil total, namatay na yung anak ko. Sana yung magiging tagapagmana ko. Ano masasabi nyo dyan? Under normal condition, nasabihin natin, that's insane. Diba? Kasi, biray mo, hindi mo naman kaano-ano. Pinuha mo sa miserable kalagayan niya, biniisa ko, pinaaral ko, tapos ninakawan ka pa, pinatay pa anak mo. Tapos ngayon, igagawin na yung batas, sasabihin mo i-release na lang yan, at gagawin ko tarapatmana ko. Diba that's insane? And you know what, kapatid? Parang ganyan yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Na wala naman tayong ginawang mabuti sa Kanya, puro kasalbahinan. Pero ang ginawa niya, binigyan tayo ng langit, at para makamta natin yan, binigay pa niya ang buhay ng kanyang buktong na anak para maging posible yan. Tama? Inialay ng kanyang buktong na anak niya ang buhay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo na mga miserable ang kalagayan, magkakaroon ng posisyon sa langit. Ngayon, magmama na tayo kasama ng kanyang buktong na anak. We are all joint heirs with Christ. Upang kung anong meron ng Panginoon, magkakaroon din tayo. Kaya nasabi ni John sa 1 John 3:1, anong klaseng pag-ibig yan? It is a love that is beyond description, human description. Mahirap yung paliwanag yung kanyang pag-ibig. Kaya sabi ni John, behold, what manner of love God has bestowed upon us that we should be called the sons of God. Kasamantalang, mga anak naman tayo ng demonyo. We are all by nature children of wrath, even as others. Nakagaya ng mga reprobate, we are all children of wrath. Sabi sa John 8:44, ye are of your father the devil. Tapos ngayon, gagawin tayong anak ng Diyos. Diba napakataas na, napakataas na level, napakataas na posisyon niya, na matawag ka na anak ng Diyos, at matawag na tagapagmanang kasama ng kanyang buktong na anak. Sa kabila na, yung kasalanan natin ang naging dahilan na namatay ang kanyang buktong na anak. Kaya sabi ni John, what manner of love that is. Behold, what manner of love God hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. So that is the great motive behind the gift. And the motive is love. Now let's talk about the recipients of the gift. Sino po ang mga tatanggap? Sino ang mga tumatanggap itong gift na ito? Ako ba yung spelling natin?
recipients of the gift. No? Sabi yan, the recipients of the gift, everyone. That deliver. So the recipients of the gift is none other than the world. Ano? The world. Kasi yung tinutukoy niya na the world. Ano? Sila yung mga everyone that believeth. Okay? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. So the recipients of the gift is the world, or everyone that believeth. Ngayon, sino yung tinutukoy niya na the world, or that believeth. Tagalogin nga natin. Kung magaling tayo baka sa English lang tayo magaling. Tagalogin natin. Everyone ano ba yung mismong pagkakasabi niya? Sabihan natin, balikan natin, no? Whosoever believeth, yata, di ba? Believeth? John 3:16. Whosoever believeth. Hindi nga, sino sa inyo magaling mag-Tagalog? Tagalogin niya. Sino man? Tagalog ka rin. Ito ba ang sabi niya? Upang ang sino man whosoever believeth. Yan ba ay nangangahulugan na sino man sasampalataya? Di ba ang common understanding binigay niya ang kanyang buktong anak upang ang sino mang sasampalataya? Di ba yan ang common understanding ng verse? Understanding ng verse? Upang ang sino mang sasampalataya, so open sa lahat. Parang gano'n, no? Yung dating, yung gano'n pangunawa. Parang open para sa lahat. Parang andyan na yung solusyon. So, invitation ito para sa lahat. Para ang sino mang sasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan bang yung sinasabi sa verse? Upang ang sino mang sasampalataya. O ang ibig sabihin ng whosoever believeth, sino mang nananampalataya. O sino mang sino mang sumasampalataya. Between these two, ito yung A. Ito naman yung B. Alin ang tama? A o yung B? Ibig sabihin ng whosoever believer. Sino mang nananampalataya o sino mang sumasampalataya o sino mang sasampalataya? So, mali. Ang pangaral na binigay niya ang kanyang buktong anak upang ang sino mang sasampalataya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mali yun. Ang tama, binigay niya ang kanyang buktong anak upang yung lahat ng nananampalataya o lahat ng sumasampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, lumalabas na yung tinutukoy doon na magkakaroon ng buhay na walang hanggan, may pananampalataya na o wala pa? Meron na. Therefore, lumalabas na yung world dito is none other than believers. Kapag sinabing for God to love the world,
that means for God to love the believers. Alam niyo po yung tinutumbok na mensahe natin? Sabi ko, ang topic natin is the world of John 16. Sino yung tinutukoy dyan ng world? Is it everybody? Is it everyone? Nakagaya ng pagkakaintindi ng marami sa verse na yan, mahal ng Diyos ang buong mundo, lahat ng tao sa mundong ito. Or, ang tinutukoy lamang dyan yung mga mananampalataya. Kasi, upang ang sino ba nananampalataya, kasi yan ang ibig sabihin ng whosoever believeth Kung ang tinutukoy natin sino mang sasampalataya, hindi sana ganyan ang construction ng grammar niyan. Dapat na nakalagay dyan, so that whosoever will believe, or that whosoever shall believe, magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Kaso nga lang sabi nito that whosoever believeth, at sino mang nananampalataya, at sino mang nananampalataya na, at sino mang sumasampalataya, sabihin, meron ka ng faith. Okay? So, sino pala tinutukoy doon na world? It is the world of the believers. Ano? They are the elect. So, mamaya ang hapon, makabalik kayo lahat. Pag-aaralan po natin lahat ng iba't ibang klase ng salitang world. Because there are 7 definitions to the word world. According to the Bible. Merong 7 pakahulugan sa salitang world. Although it is derived from one Greek word cosmos. Pero merong 7 na pakahulugan sa salitang world. And Lord willing, this afternoon, pag-aralan natin yan. Different renditions, different meaning of the word world. Kaya kung tayo mag-i-stick na, ano kung pag-uusapan natin yan? Sinabi na ng world, lahat yan. Lahat ng tao sa mundo yan. Everyone. It is everyone. Hindi ko pala ganun. Alam niyo po ba na kung gustong tukuyin sa Bible, lahat ng tao maliban sa Kristiyano, world pa rin ang tawag yan. Love not this world. The world hated you because they know not me. And then which means the world hated you because they do not know me. Di ba mga unbelievers yun? Kasali ba ang Kristiyano yun? The world hated you? Hindi naman totoo yung kung kasama ang Kristiyano sa the world na hated you. Hindi naman karakter ng Kristiyano yung mahate ng kanyang kapwa Di ba? Sino ang nahihate sa Kristiyano? Yung mga unbelievers. The world hated you because they do not know me. So, sino tinutukoy doon? Mga unbelievers, maliban sa mga Kristiyano. Hindi kasali ang Kristiyano. And yet, the word used is world. Ano? Ano bang sinasabi sa Bible na tinutukoy ng world? This entire universe is also considered the world. The world and all that is therein. Sabi ng Bible. God created the world and all that is therein. So, ano tinutukoy? Itong buong sanlibutan, itong planet Earth, at ang lahat ang naririto. So, world pa rin ang ginagamit ito. Pwede pa rin gamitin yung salitang world na unbelievers ang tinutukoy. Love not the world. And the world hates us. Kaya mga kapatid, sana po, naliliwanagan natin. Ngayon, tinutukoy dyan ng world sa John 3:16. Walang iba kundi ang mga nananampalataya. Nakikita natin mamaya, kapatid, hindi ho inconsistent yan. Kundi consistent yan. Sinong object ng love sa John 3:16? World. Sino yung world? Believers. Ngayon, kung mali yan, kung kontra yan sa mga maraming verse. Pero kung in harmony yan sa ibang mga verse ng Bible, ibig sabihin totoo, yung paniniwalang yan. Totoo ang doktrina na yan. Ngayon, ano ba yung ilang mga verse na tumutukoy na love ng Panginoon ay para sa mga mananampalataya lang? Ito, Romans 5:8. Ano sabi ng Romans 5:8? But God commended His love toward us. Sino yung us dyan? Kanino kino-comment ng Panginoon ng kanyang love? Toward us. Romans 5:8. But God commended His love toward us. Sino yung us doon?
the book, the context, sino ba kausap ni Paul dyan sa Romans? Hindi mga Roman believers? Kaya tinutukoy na us dyan, sila ang object ng love ng Panginoon. God commended His love towards us. Sino yung us? Believers. Hindi naman para sa mga unbeliever yung Romans, yung book of Romans eh. Para sa mga Roman Christians yan. So, believers ang tinutukoy ni Paul na object ng love ng Panginoon na toward us. But God commended His love toward us. Sino ang object ng chastening ng Panginoon? Hebrews 12, verse 8. Sino ang object ng chastening? Whom the Lord loveth, He chasteneth. Sino ba tinutukoy na chine-chasten ng Panginoon? Because God dealeth with us as His sons. Sino ang object ng love ng Panginoon? Yung kanyang mga anak. Again, believers ang tinutukoy yan. Kaya very consistent yan na ang object ng love ng Panginoon ay walang iba kundi ang kanyang mga mananampalataya. Ang kanyang mga elect. Sila ang tinuturing niya ng kanyang mga anak. At chine-chasten. Bigyan niyo ako ng verse na kahit unbeliever ay love ng Panginoon. Na kahit hindi mga elect, love ng Panginoon. Sige nga? Meron pa kayong mahanap na verse? Na kahit unbeliever ay love ng Panginoon? Alam niyo po ba na pag unbeliever, hindi love ang tinutukoy doon? Ang pag unbeliever, ang tinutukoy dyan na damdamin ng Panginoon sa kanila is pity or kind. Yun lang. The Lord is kind and the Lord pities the wicked, pero hindi love. Dahil ang love, mga kapatid, primarily intended or directly, intended sa kanyang mga anak. Isa pang verse, 1 John 4:19. Sino ang object ng love niya? We love Him because He first loved us. Sino tinutukoy dyan? Believers. We love Him because He first loved us. Sino tinutulatan dyan dyan? Diba mga saints? Mga believers? We love Him because He first loved us. So parati mga kapatid, ang object ng love ng Panginoon, believers. Elect. Sila yung mga elect according to Ephesians 1:4, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world. Sila ang object ng love. And that will be consistent with John 3:16 na sinasabi, for God so loved the world. Hindi mo pwedeng lahat yan, everybody in this world. Ngayon, pag unbelievers, apart from the elect, ano yung ginagamit sa kanila na feeling ng Panginoon? Matthew 18:33. Ano sabi sa Matthew 18:33? The Lord pities. Habang, nagpipiti lamang siya. Matthew 18:33. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? So yung wicked servant, anong meron lamang ang Panginoon sa kanila? Yan para wala na actually, yan ang feeling ng Panginoon sa mga wicked. Pity. Pity. Yun din ang sinasabi sa Luke 6:35. Sinan po natin ang Luke 6:35. But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again, and your reward shall be great. And ye shall be the children of the highest, for He is kind unto the unthankful, and to the evil. So sa mga unbelievers, sa mga reprobate, ang feeling lamang sa kanila ng Panginoon is that of kindness, and pity. Pero pagka-love, directed lamang yan sa mga elect. Directed lamang yan sa mga believers. Directed lamang yan sa kanyang mga tupa. John chapter 10 verse 11. I am the good shepherd, and the good shepherd gives his life for his sheep. Kaya i-interpret nyo yung John 3:16 na for God to love the world. And taking believers or the elect to mean the world, nakikita nyo, consistent siya kahit sa parte ng
consistent yan. Pero kung iba, kung hindi yun ang pagiging understanding mo sa world, kundi lahat ng tao, ang daming sabit niya. Sabit-sabit yung doktrina na yan. Pero, kung itatake mo yung world na believers o elect, ano yan? Kahit saan ka tumingin sa Bible, hindi ka sasabit. Hindi ka magkakaroon. So mga kapatid, is it that simple? Yung bang verse na yan, at yan, 16, kanina lang naman yan eh. Hindi mo bang iba tinutuko dyan? Hindi mo bang mundo yan? Lahat ng tao? No, it is not that simple. Kailangan yan pag-aaral. At pagka inaral mo ng mas malalim, nakikita mo, napakaganda pala ng doctrine ng Panginoon. Napaka-consistent niya. Samantalang kung itetake mo siya na yung world and lahat ng tao, tingnan nyo na lang, ha? Ano ba ang Panginoon? Di ba ang Panginoon, bank to boss? Di ba? Ano pa? Bayad. Ang kanyang ginawa sa krus, bayad. Eh kung nabayaran na, kasalanan ng buong mundo, kung ang ibig sabihin ng world yan ay everyone. If the Lord paid for the sins of everyone, wala na sana pumunta ng impyerno, correct? Sipin nyo na lang, kalokohan yung binayaran na yung babayarin mo ulit. Bakit ba pupunta ng impyerno yung tao? Di ba para bayaran ang kasalanan nila? Kaya ano sabi ng Bible, broad is the way which leadeth to destruction. Mas marami ang pupunta ng impyerno. Mas marami ang magbabayad ng kanilang kasalanan sa impyerno. Bakit? Ibig sabihin, hindi nabayaran, hindi binayaran ng Panginoon ang kanilang kasalanan. Kaya sila ang magbabayad. Pero kasi sabihin natin na binayaran ng Panginoon sa krus nyo, kaya nga siya namatay eh. Tapos pupunta pa sila ng impyerno. Kalokohan yun. Kahit sa usapang impeachment, hindi ubra yun. Impeachment, nabayaran eh. Mabayaran mo rin. Usapang panlupa. Binayaran mo na yan eh. Ba't mo ba ulit babayaran yan? Tama? Alam ka naman, bumili ka ng isang boting mantika. Nagbayad ka ng 30 pesos. Bayad mo. Ikababayad mo lang. Diba? Diba sarap batuhin, no? Pamibigay mo lang ng 30, tinanggap niya, tapos bayad mo. Diba, kalokohan, yung binayaran mo na, babayaran mo po ulit. Eh kung binayaran mo ng Panginoon ang kasalanan ng lahat ng tao, eh bakit pumunta pa sila ng impyerno? Na napakarami nilang pupunta dyan. Sabi ng Bible, the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Papasok sila ng impyerno. They will be burned in hell with fire unquenchable. Many shall go in their wrath. Many shall go in their wrath. In that day, many shall say unto me, Lord, Lord, have we not preached in thy name? And I will say unto them, depart from me, ye doers of iniquity. You go to everlasting punishment, where their worms dieth not, and where there is gnashing of teeth. Napakaraming papasok doon. Eh, sabi nyo, nabayaran ng kasalanan, so papasok ako. Nagamitin niyo pa yung John 3:16 para patunayan na bayaran ng kasalanan nila. For God to love the world, kung lahat ng tao, He gave His only begotten Son, tapos napakarami na lang pupunta ng impyerno. E baka mali ang pag-intindi natin sa John 3:16. Ano? Nasabi tayo eh. Alam pa, binayaran na, magdudusa pa, magbabayad sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lahat ng tao ang tinutukoy doon the world sa John 3:16. Hindi lahat ng tao yan. Ang tinutukoy dyan, na binayaran ng kanilang kasalanan ng Panginoon, ay walang iba kundi ang daigdig ng mga mananampalataya. Ang daigdig ng kanyang mga pinili. Ang daigdig ng kanyang mga elect. Kaya nga, whosoever believeth eh. Ang sino mang nananampalataya, sino ba yun? Hindi mo mga believeth. Bakit papupunta tayo ng langit at pagkakaroon ng buhay na walang dahil dahil ibinigay ang buktong na para sa atin. Ano ba tayo? No? Sana po, naintindihan natin. Ay, doon na kayo. Ay, doon na kayo. Aming kandilang Diyos, sa aming mahabal na Ama, salamat po sa mahayagan ng Salita. Salamat po, Ama, sa dakilang pag-ibig na inyong dinukol sa amin. Hindi dahil sa panangampaman na nakita. Sa amin kundi lamang, Ama, sa inyong sariling kapasyahan at sa inyong pagmamahal sa inyong buktong na anak. Kami po may nakaabot sa kaligtasan. Kami po napakaraming mga salamat naman sa panagyayang ito ang managing namin. Kaubos, maunawaan, hindi kayang bayaran. And
yet, He gave it to us freely. At sa napakarami pang ibang blessings naman na hindi ko ang pinangako. Nawa Ama, ang mga bagay-bagay na ito, the realization of these things, ito po ang mag-motivate sa amin na lalo kayong mahalin, ang lingkuran at maging tapat sa inyo. Wala niyo naman po ang bawat isa sa amin, maging sa amin pansamagalang pag-iwalay, kayo naman po ang mag-ingat, para sa bawat isa, dahil nawa ko yung mga sakuna, kasalanan namin ang mga aming karamdaman, na kayo ingatan niyo po sana, kung balik nawa kami ng mga kalusugan, nakakasan ng pagkakas. Wala niyo po ang gawin pa namin ng hapon, lagi, sa kayo. Kumari po,